Malaking tulong daw ang mga ipinopost ng mga netizen sa social media para malutas ang ilang krimen. Kaya ipinapanukala sa Kongreso ang pagkakaroon ng isang Netizens Crime Desk. Ang mga litrato o video raw na ipadadala riyan, hindi pwedeng basta-basta mabura. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, sa social media, nakaugat ang investigasyon ng pulisya sa di umano'y hulidap sa EDSA noong September 1 at hindi ito ang unang pagkakataon na naging tulay ang social media para malutas ang ilang mga krimen. Kaya panukala ng isang kongresista, magkaroon ng isang sentralisado na Netizens Crime Desk kung saan direktang makakapag-ulat ang mga netizen. Mismong PNP ang nagsabing ang litratong ito na in-upload sa Twitter noong September 1 ang mitya at nagpagulong sa kanilang investigasyon. Salamatan ang kooperasyon na ibinibigay sa ating pulisya ng publiko, lalo na sa nabigay na video na nangyari ng panunutok ng baril. Malaking bagay po ito sa pagresolba natin sa krimen. Maging ang sunod-sunod na pagkakaaresto ng mga pulis na di umano'y sangkot sa krimen, ipinagpapasalamat din ng PNP sa publiko. Lately, the citizenry has been emboldened to come to the fore and then, di ba, idulog to sa whether sa police or sa kanilang mas pinagkakatiwalang barangay captain, basta nakakarating sa kaalaman ng police. Sa mga nakalipas na taon, palaki ng palaki ang papel ng social media sa paglutas ng mga krimen. Pero ang problema, sabi ng isang kongresista, dahil kalat-kalat ang pag-upload sa mga ito at dahil sa takot na rin ng ilang netizen, dinedelete ang mga litrato bago pa ang anumang aksyon ng mga otoridad. Sa kaso ng di umano'y hulidap sa EDSA, kung di pa raw ito naging viral, baka nabaon ito sa limot. Maganda na ngayon na meron tayo niyan, outlet ng taong bayan, pero yung sinasabi ko nga yung postings doon anytime can be deleted, no? Takot sila. Kasi alam natin, if we report things like that, alam natin na yung nire-report natin may capacity to go against the one who reported it. Kaya paano kala niyang magkaroon ng isang centralized Netizens Crime Desk ang PNP? Bukod sa hotline ng PNP, sa ngayon pwedeng mag-report ng krimen ng mga netizens sa Twitter account ng pulisya. Ang kaibahan sa panukalang Netizens Crime Desk, pwedeng dumiretso ang larawan at video sa isang database kung saan dito pwedeng mabura. Bukod sa krimen, panukala ng kongresista na buksan din itong paraan ng lifestyle check sa mga pulis. Example, sabi ko nga, mga PNP na pupunta sa mga casino, PNP na mga nagsusugal, nagsasabong, kahit itaas natin yung sweldo ng ating kapulisan, kung yung kanilang lifestyle is not commensurate doon sa sweldo na kanilang tinatanggap, they will continue to commit crimes. Para sa tech and legal expert na si Attorney JJ Dicini, maganda ang Netizens Crime Desk kung ang mga mag-a-upload ng litrato at video rito handang tumestigo para patunayan ng kuha kung gagamitin itong ebidensya ng pulis. Pero kung anonymous ang paraan ng pag-ulat ng netizen, kailangan daw siguruhin ng PNP na mapoprotektahan nito ang anumang personal na impormasyon. Certainly, IP address will become visible. If it is a cell phone, then perhaps more information about the cell phone, such as the IMEI, the location of the cell phone, when the report was posted, things of that nature, may lead the cybercrime prevention group of the PNP to discover the identity of the person reporting. Kailangan din daw salain ng pulisya ang mga anonymous report. Kung wala kasing tetestigo, kung peke ang kuha o kung nakuha ito sa illegal na paraan, pwede itong ibasura ng korte. Is the video of, say, somebody hitting his spouse, right, taken in his own home, right? Then he can claim, wait, I'm entitled to my right to privacy in my own home. Jessica, to further expound on that aspect, no, paliwanag ni Attorney JJ Dicini, kailangan din daw maging maingat ang pulisya, lalo na partikular doon sa mga anonymous tips, anonymous photos or videos dahil sa ilalim ng doctrine of the fruit of the poison tree ng batas, kapag mali ang or illegal ang pagkuha o yung mismong kuha ng insidente o krimen na illegal, hindi lang ito ang pwedeng ibasura ng korte, kundi pati na rin o yung mga sumunod na ebidensya na ito ang basehan, Jessica. Okay, but that is against the nature or the liberal atmosphere kung saan nanggaling itong konsepto ng social media, di ba, Dano? Correct, Jessica. Although, syempre, no, yung paliwanag sa atin ni Attorney JJ Dicini, dun sa aspect o dun sa sitwasyon ng umano'y hulidap dun sa EDSA, no, because it happened in public property, in a public place, it happened in broad daylight. When you
consider yung privacy rights no, na pwedeng gamitin against those na nag-upload ng video or nag-report nito sa pulisya. Hindi naman daw ito applicable dahil public place nga ito. Pero in certain situations, halimbawa, you also have to consider kung paano nakuha yung impormasyon o yung photo or yung video na pwede ring mauwi sa teknikalidad kung tutuusin, Jessica. Pero ganun pa man, napakalaki nga ng maitutulong ng social media at lalo na't lahat ng tao ngayon may cellphone na may camera, no? Siguradong mas maraming makukunan pang krimen at mas maraming matutulungang malutas na krimen sa pamagitan nito. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.